Yan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning po Sister Ana. Good morning po Brother Rolly. Yan. Nagpalang umaga na po sa bawat isa. Brother Joseph Trinidad, magandang umaga. Sabado po ng umaga mga kapatid. Sister Alicia, good morning. Brother Nilito, good morning po. Glory, hallelujah. Good morning po sa bawat isa. Yes, Lord, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Yan, Sister Lislian Cortez, good morning. Okay po, bago tayo umpisa mga kapatid, tayo pa umawit sa Panginoon. Tunay pinagpala na po ang umagang ito. Hallelujah. Narito ang presensya mo, sinasamba. Narito ang pagkilos mo, sinasamba kita, Ama. Hallelujah. Narito ang presensya mo, sinasamba kita, Ama. Narito ang pagkilos mo, sinasamba kita, Ama. Ikaw ang sinaparaan, Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang aming Diyos. Hawak mo ang aming puso, sumasamba kami sa'yo. Ang sugat iyong pinakilong, nagpupuri kami sa'yo. Bawat buhay iyong binabago, sumasamba kami sa'yo. Bawat puso iyong inaayon, nagpupuri kami sa'yo. Ikaw ang kaparaan, Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang amin. Ikaw ang kaparaan, Diyos ng himala, tapat sa pangako, liwanag sa buhay. Jesus, ikaw ang amin Diyos. Ikaw ang amin Diyos. Ikaw ang amin Diyos. Di man makita, ika'y kumikilos. Di man madamay, ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan. Walang hanggan ang iyong katapatan. Di man makita, ika'y kumikilos. Di man madamay, ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan. Walang hanggan ang iyong katapatan. Di man makita, ika'y kumikilos. Di man madamay, ika'y kumikilos. Walang hanggan ang iyong katapatan. Walang hanggan ang iyong katapatan.
ng iyong katapatan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. Yes, Lord. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Una, ikaw ang aming Diyos, Panginoon. Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Ikaw lamang, Ama. Ikaw lamang, Jesus. Ito na ng iba. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin dadakilangin, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ikaw ang aming kapamaraanan. Diyos ka ng himala. Tapat ka sa pangako. At ikaw ang aming liwanag, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos. Ikaw ang aming 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 Diyos. Lord, we praise you. Salamat nga po sa umagang kay ganda, Panginoon. Thank you, Lord God, na kami ginising po ninyo, Panginoon. Sampa sa oras po na ito, amin po pinagkakatiwala sa iyo ang iyong gawain, Panginoon, ang Daily Vibrant Word. Pangunahan niyo po kami, Ama. Pagharian niyo po kami, O Diyos, sa araw nito. Make this day fruitful and victorious, O Lord God. Salamat, Ama, pagharian niyo po ang bawat isa. Hallelujah sa pangalan ni Jesus. Anumang plano at gawa ng kaaway aking pong inahadlangan sa umagang ito. Kaya mo, Lord, ang salita mo lamang ang aming siyang mapag-aralan sa oras na ito, Panginoon. Padre, salamat. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, good morning. Good morning na po sa bawat isa atin. Ayan, good morning, Tatay Arning, ayan, good morning. Mr. Yuni, good morning. Mr. Perseus, good morning. Mr. Jard, good morning. Ayan, good morning na po sa lahat na naka-online. Tuloy na pinagpala na po ang umagang ito, mga kapatid. Atin pong pagpapatuloy yung ating pong series. Larry Dennis, good morning. Tinatalakay po natin yung libro po ni Pastor Rick Warren about the Purpose Driven Church. Isang simbahan na mayroong layunin. Ayan. At ngayong araw, ang ating pong topic ay developing your strategy or pagbuo o pag-develop ng iyong diskarte. No? Tanda natin na pag-aaralan po natin, ito po yung strategic kung paano natin lalong pag-ibayuhin yung ating pong pag-i-evangelize. Kaya tinuturuan po tayo ng Panginoon, naturuan tayo ng Panginoong Jesus kung paano natin ito gawin. Yan. Kaya ngayong ating verse, 1 Corinthians chapter 9, verse 22. 1 Corinthians chapter 9, verse 22, sabi po ni Paul, when I am with those who are weak, I share their weakness. For I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. No, sa Tagalog, sabi niya, sa piling ng mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Yan po yung admonition ni Apostol Pablo, mga kapatid. At sabi po ni Jesus Christ, sabi po ng Matthew chapter 4 verse 19, Jesus called out, come along with me and I will show you how to fish for the souls of men. Sinabi sa kanila ni Jesus, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Yan. Developing your strategy. Sabi nga, bringing people to Christ o ang pagdadala ng mga tao kay Kristo ay napaka-importanting gawain o task para magkaroon tayo ng kaswal na saloobin, yung marubdob, no? Na saloobin kung paano natin
strategically mabahaginan yung mga kaluluwa. No? Walang isang simbahan, mga kapatid, ang posibleng makaabot sa lahat na ito. Kailangan ng lahat ng uri ng simbahan para maabot ang lahat ng uri ng tao. Diba? Kailangan natin ng mga kamanggagawa, workers, para lalong mapadali, diba? Mapadami yung ating pag-iibang dilays. Marami tayong maabot ng mga kaluluwa, mga kapatid, at madala sa panambahan at the same time sa Diyos, no? Madala natin yung mga tao. Kaya nga sabi, the secret of effective evangelism is to not only share Christ's message but to follow Christ's mythology. Ano ba yung mga kapamaraanan ng ating pong Panginoong Hesus na kanyang ginawa nung siya po ay nandito sa lupa? Diba? At napakalinaw naman yung kanyang kapamaraanan kung paano po siya binuo, kung paano niya binuo yung 12 disciples. At the same time ngayon, ganoon din po yung strategy na ginagawa natin. I believe Jesus gave us not only what to say, but also how to share it. He had a strategy, he modeled timeless principle of evangelism that still work today. Diba? If you will apply them. Because many churches today, they don't take time, understand to the people they want to reach, and they don't have strategy. Yan po yung naliliglik o nakukulangan ang mga simbahan, yung strategic principle na kailangan natin gawin. Kasi ginawa na po ng Panginoon Hesus na kailangan lang natin sundin o sundan yung kanyang kapamaraanan, yung kanyang mythology, di ba? Kaya hindi na po mahirap gawin kasi meron na po tayong pattern na ginagawa. Ang kailangan lang natin yung ating kapasyahan na magpagamit o maglingkod sa ating pong Panginoon. Yun lang yung kailangan. Kailangan magpapasya po tayo kung tayo po ay makibahagi o mag-i-engage doon sa panawagan ng ating pong Panginoong Hesus, di ba? Na magbahagi, di ba, sa mga tao. At tanda natin, dito po tinalakay dito, tinuruan po dito tayo kung paano tayo manghuli ng isda. Oo. Siyempre, kailangan hindi basta-basta na makahuli ka ng maraming isda. Kailangan strategic ka. Kailangan alam mo yung panahon, yung oras, alam mo yung circumstansya, alam mo yung timing ang kailangan po dito. Ganun din po tayo, no? Sa pagbabahagi, pag-share ng gospel, dapat timing natin, no? Sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, dapat naka-incline tayo doon sa tamang proseso, mga kapatid. So meron ditong strategy na sinusundan, yung 5 Jesus has 5 evangelism strategy o principle na nais natin na sundan, no? Na gawin para lalo tayo maging effective doon sa pagbabahagi ng magandang balita. Sabi niya dito, number 1, know what you are fishing for. Alam mo kung ano ang iyong binabahaginan. Dapat alam mo yung community, alam mo yung kultura, di ba? Yan yung ating previous na tinatalakay. Dapat alam mo yung kapamaraanan, alam mo yung buhay, lifestyle dun sa community. The kind of fish you want to catch will determine every part of your strategy. There is no one size fits all approach to fishing. Diba yung shortcut, wala pong ganon. Kailangan dadaan po tayo doon talaga sa proseso. Yung tamang principle para lalo tayo makahuli ng maraming isda. At the same time, para marami po tayo mga tao mabahaginan ng magandang balita. Diba? Ganoon din po, sabi niya, Jesus sent His disciple out in their first evangelistic campaign. He defined the target very specifically. Diba? Very specifically yung target. They are focused on their own target. Focus dapat. Jesus defined the disciples' target to they will be effective.
strategic. Di ba mga kapatid? Ako po, hindi naman ho ako laki sa dagat, no? Kaya di gano'n akong may alam sa panguhuli ng isda. Pero alam ko po, ang panguhuli ng isda ay hindi yan yung basta-basta na lamang ihuhulog mo or, di ba? Yung lambat o kaya yung hook. Kailangan alamin mo muna yung panahon. Alamin mo muna yung oras, yung timing, di ba? Kung saan maraming isda na gutom o uhaw para pagpain mo ng yung hook, no? Marami pong mahuhuli. Doon din po sa atin mga kapatid, kailangan mo munang tingnan, pag-aralan yung kultura. They want to win people to Christ as long as it can be done in a comfortable way. Kailangan nandoon yung focus ka sa goal mo. Diba? Isang araw, dapat ganito ang ma-accomplish natin. Hindi by chance or bahala na, parang ganun. Wala pong ganun. Kailangan meron tayong specific na tinatarget mga kapatid. Particularly, kaluluwa. Kasi ito po yung tinatarget natin. Yung mga kaluluwang ito, yung mga kaluluwang naliligaw, dapat madala natin sa paanan ni Kristo. Tayo ang gagamitin bilang mouthpiece, mga kapatid, para ipaabot ang magandang balita sa kanila. Know what you are fishing for, number 1. Number 2, go where the fish are biting. It is waste of time to fish in a spot where the fish are not biting. Sabi niya dito na nagsasayang tayo ng oras. Kung naglagay ka doon ng hook, tapos wala namang mga isda roon. They understand that fish feed in different spot at different times of the day. Yung nga po, dapat alam mo kung kailan yung mga isda ay gutom na gutom. Nor are they hungry all the time. Kaya nga yung instruction ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 14, sabi niya, if any household or town refuses to welcome you or listen to your message, shake it dust from your feet as you leave. Diba? Jesus told us not to worry about the unresponsive. Shake the dust off your feet and move on. Huwag tayong ma-mislead or ma-discourage. Kasi meron talagang mga tao na talagang hirap abutin. Diba? Meron po mga klase ng tao na i-ignore ka. Sasarahan ka ng pinto. Tataguan ka. Meron talagang mga ganon. Pero po sabi po ng Panginoong Hesus, di ba? Pagpag mo iyong paa kapag ikaw ay umalis. At huwag ka na mag-alala. Shake the dust of your feet and move on. Maghanap ka naman ng iba. Marami pang mga tao ang nangangailangan ng kaligtasan. Yun po, go where the fish are biting. Strategic. Alam mo yung oras, panahon, timing. Kung saan ang mga isda ay gutom yan. Yun yung perfect time na yung lambat mo o kaya yung panghuli ay yung ihulog para maraming mga isda na mahuhuli. Go where the fish are biting. Number 3, learn to think like a fish. Kailangan makipagmingle ka sa tao. Lumapit ka sa tao. In order to catch fish, it helps to understand their habits, preferences, and feeding patterns. Diba? Hindi po madali, mga kapatid, ang pag-i-evangelize. Kaya dapat prepared tayo. Kailangan binububog natin siya sa panalangin or at the same time sa prayer and fasting. Diba? O kaya naman talagang tawag ito, yung mind setting. Kasi dapat handa ka na makipaghalubilo. Handa kang i-relate yung buhay mo sa kanila para mawin mo sila, makuha mo yung kanilang kalooban. Eh sabi po ni Paul sa Colossians chapter 4 verse 5, walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. Diba? Walk in wisdom toward those who are outside.
Kailangan may wisdom tayo. Hindi lang bara-bara kung kumilos, mga kapatid. Tandaan natin, meron tayong goal, meron tayong target, mga kapatid, na maabot ang mga kaluluwang ito at madala natin kay Kristo. How do you learn to think like unbelievers? Gaya po natin pong Panginoon Yesus, iniwan niya yung kanyang pagka-Diyos, bumaba dito sa lupa para abutin tayong mga makasalanan. Same strategy, mga kapatid. Huwag natin i-isolate yung ating sarili sa mga tao. Dapat ang isang tunay na Kristiyano, dapat madali tayong makipagminggil, no? Palakaibigan. Yun po tayo kasi meron tayong ginugol dito, mawin po sila. Hindi yung parang tayo ang hirap lapitan. 'Di ba? Meron mga born again na ang hirap lapitan, ang hirap kausapin, ang hirap pakasamahan. Mga kapatid, dapat gagawa tayo ng paraan para mawin natin sila. Tayo po ang mag-i-initiate, di ba? Sa kanila. At kapag nahuli na natin sila, ibig sabihin, nakalooban na natin sila, nakuha na natin yung loob nila, mga kapatid, madali na natin silang madala sa panambahan. Di ba? Kapag nakipagminggil na tayo, nakipag-fellowship na tayo, nakipag-associate na tayo sa kanila, at nakuha na natin yung kanilang kalooban, madali na natin silang madala sa panambahan. Mga kapatid, strategic. Kailangan, sabi nga dito, kailangan matuto ka din na makipag-mingle sa kanila. For good, ha? Not for bad. Baka mamaya, nakipag-mingle ka na sa kanila sa inuman, no? No, mga kapatid. Kailangan, sabi nga natin na narinig, pwede ka naman makisama, huwag ka lang makisama. Di ba? Kasi kailangan natin silang abutin, mga kapatid. Kailangan natin silang i-win sa Panginoon. They don't have any non-believing friends. Kasi po yung mga kapwa mananampalataya, madali na po yan. Kaya ang goal natin dito, yung mga unbeliever. Ito po yung goal natin, yung mga unbeliever ay makarinig siya ng gospel, madala natin sa Panginoon, madala natin sa church, yung mga unbeliever. Yung mga believers, madali na yan, mga kapatid. Ang dami pang mga unbelievers sa paligid natin na hindi natin aabot, hindi nakakarinig ng gospel. Kailangan gawin na natin ito. Learn to think like a fish. Kaya nga meron itong 5 tanong. Kapag nandun ka na sa lugar o doon sa bahay ng iyong binabahaginan. Halimbawa, kapag nakaminggil mo na yung tao, nagkausap na kayo, may mga tanong dito nabanggit. Sabi dito, there are 5 questions to consider. Number 1, what do you think is the greatest need in this area? Ano sa palagay mo ang pinakamalaking pangailangan sa lugar na ito? Kaya dapat be mindful, no? Kailangan may wisdom tayo, mga kapatid. And sabi dito, are you actively attending any church? Tanungin sila kung meron na ba silang inaatinan na church. Kung wala pa, yan, it's time na isira na natin sila. Kasi marami po na believers na. 'Di ba? So ang target natin dito, unbelievers. Why do you think most people don't attend church? Bakit marami mga tao ang hindi umaattend sa panambahan? 'Di ba? Kailangan makuha muna natin yung kanyang kalooban. Hayaan mo siyang magsalita. Hayaan mo siyang sumagot. Maramdaman naman natin 'yan kapag nakakaugnay na natin siya, 'di ba? And if you were to look for a church, 'di ba? What kind of things would you look for? Halimbawa, kung ikaw ay naghahanap ng isang iglesia, ano ang gusto mong iglesia na nais daluhan? And what could I do for you? Ano magagawa ko sa iyo? What advice can you give? Iyon po yung mga tanong na pwede natin i-ask doon sa tao hanggang sa makuha na natin yung kanyang kalooban. Di ba? Ayun, number 4 po, na strategy.
use more than one hook. Ibig sabihin po dito mga kapatid, huwag kang mag-isa. Maghanap ka ng mga kasama mo. Mas maraming maaabot na kaluluwa. Use more than one hook. Diba? Kapag ikaw ay nangingisda, isang hook lang ang iyong ninagay or binaba, no? Maaaring isa lang yan ang mahuhuli niyang isda. Pero pag maraming hook ang iyong itinapon sa dagat, of course, marami yan ng mga isda na mahuhuli. Ganun din tayo, mga kapatid. It consider attracting multiple hooks to a single fishing line. The concept was that the more hooks you have in the water, the more fish you're likely to catch. It is strategic and unselfish. And it say, we will do whatever it takes to reach more people to Christ. Minsan maraming tao na distract or na ano lang, hindi lang pagbigyan, wala na, mag-give up na, aayaw na. Whatever it takes, mga kapatid, sabi nga, whatever it takes, kasi ang goal natin, ang target natin, madala ang mga kaluluwang ito kay Kristo. The goal is to multiply in more souls or unchurched people hear about Christ. Ang goal po natin, maraming mga tao, kaluluwa ang makarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan at madala natin sa church at makakilala sa ating pong Panginoon. Ito po ang goal natin. Kaya marami pong mga circumstansya, maraming mga balakid, no? O rejection na mangyayari po sa atin. Ganon din po nangyari, di ba? Kila Apostol Pablo. Even si Jesus, nireject siya sa kanyang sariling bayan. Mangyayari po sa atin yan, mga kapatid. Pero sabi nga, do whatever it takes. Gawin natin, alang-alang, di ba? Sa ating pong Panginoong Hesus. Very precious yung bawat kaluluwa na ating pong mabahaginan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Di ba, mga kapatid? At number 5, it is cost to reach your community. Costly. If your church is serious about developing a comprehensive evangelism strategy, it will cost money. Sa ayaw at sa hindi natin, kailangan natin ng pera. First, money spent on evangelism is never an expense. No, yung ating budget at nagamit sa pagbabahagi ng salita ng Diyos for evangelism purpose, hindi po siya expense. It is an investment. Nag-i-invest po tayo ng kaluluwa, mga kapatid, doon sa mga pera na ating pong ginagamit dito. We are investing for the souls, mga kapatid. The people you reach will more than repay the cost you invested to reach them. Kaya nga, costly. Mga kapatid, costly po. Minsan buhay mo ang nakataya dyan. Diba? The coins are always in the mouth of the fish. If you're focused on the fishing or evangelism, you will pay your bills. Sabi po ni Hudson Taylor. God's work done, God's way will not lack God's support. Kapag alam mo, no, na tama yung tinatahak mo, sabi nga, where God guides, He will provide. God will provide, mga kapatid. Alam naman niya na sa Kanya yun eh. Alam naman niya na ginagawa natin ito para sa kaluwalhatian niya. He will provide. He will support us. Mga kapatid. Kaya, costly po na abutin yung mga kaluluwa. Costly ang pag-abot sa mga community, mga kapatid. Kaya pag walang pera, di ba? Paano natin sila maabot? Lalo pag sila ay malalayong lugar. Kailangan natin ng sasakyan. Kailangan ng gasolina. Diba? Sabihin, mga kapatid, yung ating pagpapagal, diba? O pagpapagamit sa ating mga bulsa, hindi po yan expense. Hindi po yung kaluguyan. Yan po ay investment natin sa kalangitan. We are investing, diba? Sa mga kaluluwang ito, na madala sila sa paanan ng Diyos at madala sila, makakilala sila kay Kristo. Amen. Our labor
is not in vain. Hallelujah. Sabi nga dito, no one sees fishing as responsibility. Yet fishing more for men is serious business. It is not a hobby for Christian. It is to be our lifestyle. Walang nakakakita na responsibilidad ang pangingisda. Seryoso na negosyo ang pangingisda ng mga lalaking hindi ito libangan ng mga Kristiyano. Diba? Ito ay ang ating estilo ng buhay. It is our lifestyle. Mga kapatid. Kaya yung pag-i-evangelize, mga kapatid, it is our lifestyle. Kapag ikaw po ay tinawag ng Panginoon na caught up ka sa vision, mga kapatid, to go and make disciples, dapat iyan na yung estilo ng buhay natin. Yung pinaka-heartbeat ng ating pong Panginoon ay yung kaluluwa. The heartbeat of Jesus is the lost soul. Dapat ganoon din tayo, mga kapatid. Ayan, marami pong salamat sa atin. Good morning sa lahat, no? Brother Nilito, good morning. Ayan, Sister Rosmar, good morning. Sister Yoni, good morning po sa inyo. Sa ating pong 14 viewers na naglaan ng oras para po makinig ng kanyang mga salita. Purihin po ang Diyos. Umagang ito ay do hope. Meron tayong napulutan ng aral. Nahamon po tayo. Diba? Hinahamon po tayo ng ating pong Panginoon na talagang mag-share, mag-evangelize para sa mga kaluluwa na madala natin sa panan ng ating pong Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At Lord, kung sino man po ngayon nakakaranas ng anxieties, depression, o meron mga sakit karamdaman, Panginoon, I pray in the name of Jesus, touch their lives, Lord. Give them wisdom. Enlighten them, Lord God. At hipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon. Tapikin ang kanilang mga balikat at ipadaloy ang kagalingan nagmumula sa iyo, O Diyos. Salamat po, Ama. Pagharian niyo po ang bawat sa amin. Gawin niyo pong mapagpalang araw ang buong maghapon, Lord God, at gawin niyo po kami victorious. Iliyo mo kami anumang plano't gawa ng kaaway sa buong maghapon, Panginoon. Maging kapakipakinabang ang aming buhay na ito sa buong maghapon, Panginoon Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan, at amin pong inaalaala ngayong araw ang sinumang may kaarawan. Lord God, belated happy birthday po kay Aya, no? Yung apo po ni Pastor Perseus. No? Salamat po sa kanilang buhay, no? Yan, belated happy birthday po, Aya. At sino man po ngayon nakakaranas, sino man po ngayon ang nagdidiwang ng mga anniversary, kami po yung nakikigalak sa inyo. At happy anniversaries po sa inyo, mga kapatid. Salamat po sa araw na ito. Didiklara po ang tagumpay, Panginoon, sa buong maghapon sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord, sa araw na ito. Tanggapin mo lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, maraming pong salamat. God bless, mga kapatid. And to God be all the glory.